is basic template po. Sinigurado namin nandun lahat. Pinagkaibahan lang nun, lumaki na kami. Pero yung humor, yung puso, yung core, yung pinaka-main, ano niya, is really about family pa rin. Can you repeat the question, please? Humor-wise, paano kayo nag-adjust sa pelikula na ito, sa The Reunion? Given that, syempre marami ng generation ang makakapanood. Kandinig ko kanina double rice eh. So, ano po, of course, wala nga siya direct. At first, pero alam niyo po, mga kapatid, pag nagsama-sama kami, bumabalik yung pagkakalanlan kasi at ease kami sa isa't isa. Pero of course, nung unang taping, lalo kami mga tumanda, like si Maybe ako, si Dos, parang, teka, paano ko arte yung dati, matakaw ako. Tapos may anak na ako, mas matakaw sa akin, di ba? So, adjustment, pero madali kasi iba yung bonding ng family ever since, parang hindi nawala. Kahit matagal kami nagpahinga. Yes. Follow-up question. Nag-viral ulit. Tapos yung next nun, si Maybe na yung nag-facilitate with the siblings naman. So nagkita-kita kami nila ni Ate Claudine, si Maybe, ako, si Gio. Nasa Italianis tayo. Ganun din, manang-ganun, nag-viral ulit. Hanggang tuloy-tuloy siya. Tapos, eksakto pag month ng July, marami kasi sa cast na nagsa-celebrate ng July. Kahit ako, actually, ka-birthday ko si Tatay Kevin. So pag July 25, lagi kami magkakasama. Doon nag-start. Tapos, paano niyo ba susundutan? After nun, ang nangyari, hindi naman talaga namin sinadya na dumiretso agad sa movie. Nagkaroon lang kami ng, yung ginagawa ng mga content creators na yun, nagkaroon kami ng sarili namin, tawag nga nun yung page namin, Home Along the Reels. So nag-start kami doon, reunion lang kami ng reunion. Tapos nakikita namin sa mga parang comments ng mga tao na parang, ay, namimiss, na parang namimiss nila kami or namimiss nila yung show. Pero parang sinasabi nila na sana magkaroon ulit ng Home Along the Reels. So at first, never namin inisip na magiging reality to. Hanggang umabot sa point na sabi ni ate, ready naman ako, bakit hindi natin i-try, ganyan. So nag-umpisa to, pinuntahan namin ni Vandolph and we're very grateful. Nag-start to kay Tita Cory. Of course, it wouldn't be possible kung hindi po kami, kung hindi dahil sa kanila pinayagan kami hiramin yung IP ng Home Along the Reels. Naalala ko yung pinong sinabi ni Tita Cory. Sabi pa nga niya, uy, anong klaseng home along yung balak niyong gawin? Sinong gaganap na Dolphy daw? Yun ang sinabi ni Tita Cory. Sinong gaganap na Tito Dolphy? At paano niyo gagawin na wala yung dalawang core at wala rin si Tubalu? Sino ang magiging POV niyo? Ang sagot namin kay Tita Cory, Tita, parang na-miss kami ng mga batang nanonood sa Home Along eh. Parang hindi naman namin kailangang tapataan. Ang point lang nito, ituloy. Masaya kami na magkakasama kami ulit ng family. Tapos feeling namin, hindi dapat siya remake. Gusto lang namin itong continuation na mapakita na paano na yung mga anak ni Kevin Cosme nung malalaki na sila. Yun yung gusto namin mapakita. And then mag-focus dun sa tribute for tatay and tribute to everyone who made Home Along. Yes. Yun po yung intention. Doon po nag-start. Kasi dun din sa comments, nababasa namin ni Dos na namimiss ko tatay ko kasi sabi kami manood niyan. Namimiss ko nanay ko na kumakain kami. Habang kumakain kami, nanonood kami kasi alas 7 ng gabi yan. So, hindi namin pwedeng, siyempre, Dolphy, iisa lang yan. Babalu, iisa lang yan. Para naman kami may tama kung papalitan namin sila, kung susubukan namin ibang artista.
So, ang pelikula po namin talagang play for truth. What happened to the family Cosme nung nawala na ang Tatay Kevin? Na alam naman natin si Tatay Kevin sa Home Alone. Siya yung nangangaral, siya yung nagbubuklod ng pamilya, siya yung nag-iisa, nagpapaisa sa pamilya. So, ngayon po, makikita po natin kung paano magmahala ng kanyang pamilya dahil meron pa po kaming isa, si Tita Nanay. Na dating tita namin, na naging nanay namin. Kung napapanood niyo ako. Tapos nung nagpalabas tayo ng mga teaser, ang dami ng crying face, naalala ko si ganyan. Tsaka po pala si Kuya Bob, si Gio, nagpadala pala ng video message para sa atin. Panoorin po natin. Wala. Wala ba? Wala daw. Wala. Sorry. Yun po. Oh, salamat. And actually, may follow-up na kadikit nito. Atangin noon yung mga sunog baga. Sila ang unang-unang umoo dahil kailangan nila ng trabaho. Pinakaunang Actually, lahat naman. Mas nahirapan lang kaming hanapin yung lahat. Sa totoo niyan, it took us more 2.5 years para ma-mount. Maliban doon yung naging dilemma pa namin. Naalala ko nung nagkaroon lang kami ng konting viral. Pinag-iwalay-iwalay po. Lahat po sila nagkaroon ng mga taping. So, nahirapan po ulit kami magkita-kita. Pero yung ginawa namin, hinanap namin yung mga OG na sunog baga. Presley, mag-hi ka naman. Actually, 4 po sila eh. Nakasama po yung mga OG na kasama sila sa movie. Pero right now, sumama na po siya kay Tatay Kevin. So, 3 na. While filming the film, no? Ilan lahat ang sunog baga? Apat supposedly, Mami, kaya lang hindi na po umabot yung isa sa showing No. natin. From the start, how many sunog baga do we have? Ang nawala? Kite, Rudy, Danny, Alex, Muso. Marami Marami. Pinabilang Ilan na ko. lang ang natira? Oo. Tatlo, yung mga original 3. Ito munti na, nakata ko lang eh. Derek, yung isa mo dyan kasi narigaluhan ng stem cell. Sabi ko, may pinili- Nasa pinakadulo. 300 years old na po yung nasa dulo na yan. Stem cell na lang po ang bumubuhay sa kanya. Pero ano po, when we started contacting them, walang humindi naman po sa Bumanong. In fact, everyone was so excited to be part of the movie. Ni wala nga nagtanong kung gaano kalaki yung role nila. Walang ganon. It's just, the fact that we're going to work on something together. Tapos hindi lang basta-basta project, kundi yung Home Along the Riles maibalik ulit. Okay na lahat. Ang mahirap lang po talaga yung ma-track down ang isa-isa at mga schedules. Kasi, syempre, before naman po na plano lahat to, may mga kanya-kanyang trabaho rin po ang bawat isa sa amin. But still, kahit po ganun, they really made time for home alone shootings and get-togethers. Kaya we are very Kasi meron nung ibang cast member na nasa ibang bansa na. Tapos, meron namang sobrang busy. Kagaya ni Yes. Sherilyn, ang reyna ng online selling. Ayan. At may iba naman na sobrang busy. Kagaya ni Nova Villa. So, kumbaga, basta nagkaroon kami ng sinabi ni Boyto na, itong araw na to, shooting tayo. Sige, lahat kami, go. Kasi, alam niyo yung pakiramdam na makakatrabaho ko ulit yung mahal ko sa buhay. Kasi yung panahon na binuhos namin 20 years ago, hindi kayang palitan yun, hindi ganun kadali kalimutan. Kaya nung first shooting day namin, medyo nakangapa-ngapa kami. Pero pagkatapos siguro ng first day, parang kala mo isang araw lang kami hindi nagkita-kita. Ganon kabilis ang pag-jive namin sa isa't isa. Kumbaga, dito mo mapapatunayan na wala sa dugo ang pagiging pamilya. Nasa quality ng oras ng pagsasama ninyo.
Wow, beautifully shared.